Paano kapag nakauwi ka sa Pilipinas na walang dalang Polo verified contract? Ano ang dapat gawin? Unang-una guys, para kanino nga ba or sino nga ba ang dapat kumuha ng Polo verified contract kapag uuwi sa Pilipinas para magamit ito sa pagkuha ng OEC sa POA? Ito ang mga OFW na kailangan kumuha ng Polo verified contract kapag uuwi sa Pilipinas sa Polo Office or sa Migrant Workers Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Number 1, yung mga OFW na nagpunta sa ibang bansa na naka-visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Number 2, yung mga OFW na nag-change employer. Number 3, yung mga OFW na nag-change job site. Number 4, yung mga OFW na nag-change position. Number 5, yung mga OFW na nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. And number 6, yung mga OFW na nag-change ng marital status from single to married na babae. Kung isa kayo sa mga OFW na nabanggit dyan, ay pinapaalalahanan ko kayo na dapat magpa-verify kayo ng kontrata sa Polo kung saan bansa kayo nagtatrabaho bago kayo umuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated OEC sa POA. At kung nandito naman kayo sa United Arab Emirates or sa UAE at namomroblema kayo sa appointment slot dahil laging puno ang slot, ay allowed naman kayo mag-walk-in 1 day before ng flight nyo. Dalhin nyo lang ang inyong ticket at kumpletong requirements. So, bumalik tayo sa main topic na kung paano kapag nakauwi ka sa Pilipinas na walang dalang Polo verified contract or hindi ka nakapag-verify ng kontrata sa Polo kung saang bansa ka nagtatrabaho. Lalo na yung mga OFW na galing sa visit visa at yung mga nag-change employer. May dalawa kayong pwedeng gawin guys para makakuha ng OEC sa POA. Una, pwede kayong magsadya sa pinakamalapit na POA office sa inyo at sabihin nyo na hindi kayo nakapag-verify ng kontrata sa Polo office kung saan bansa kayo nagtatrabaho. At sabihin nyo na kung pwede ba na mag-submit ka na lang ng affidavit of undertaking na nangangako ka na magsisend ka ng Polo verified contract kapag balik mo sa ibang bansa. And from the word na nangangako ay kailangan nyo talaga ito i-comply or tuparin. Dahil guys, kapag hindi ay pwede kayo ma-watchlisted sa POA. And take note guys na walang Polo verified contract or walang contract verification sa Pilipinas. Dahil maraming nag-aakala na may contract verification sa Pilipinas dahil nga may mga OFW na napagbibigyan na mabigyan ng OEC sa POA kahit walang dalang Polo verified contract. Kaya ang akala nila ay contract verification na yon or mayroong contract verification sa Pilipinas. Once kasi na mag-submit ka ng affidavit of undertaking na sa POA office din manggagaling ang form at nangangako ka na magsisend ka ng Polo verified contract pagbalik mo sa ibang bansa, ay may mga OFW na napagbibigyan kahit nga walang dalang Polo verified contract. So nakakakuha sila ng OEC kahit hindi verified ang kontrata nila. Pero guys, take note, hindi lahat na pagbibigyan. Kung meron mang napagbibigyan, ay marami ding hindi. Kaya sinasuggest ko na bago kayo umuwi sa Pilipinas, lalo na kapag meron kayong employment changes, ay magpa-verify kayo ng kontrata sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho. Pero kung hindi kayo mabigyan ng OEC sa POA dahil nga wala kayong dalang Polo verified contract, ito yung pangalawang pwede mong gawin. Kailangan mo ng representative sa ibang bansa para ipa-verify ang kontrata mo sa Polo Office. Kailangan mo rin mag-send ng authorization letter or ng scanned copy ng authorization letter na maglalakad ng Polo verified contract mo or yung magpapa-verify ng kontrata mo sa Polo Office sa ibang bansa. For example, sa kaibigan mo, kamag-anak mo, katrabaho mo, or sa mismong employer mo. At kailangan din nila magpa-photocopy ng kanilang valid ID. Kailangan mo rin isend sa representative mo ang scanned copy ng mga documents mo para ipa-verify sa Polo Office, kagaya ng kontrata, passport, visa, at ang iyong certificate of employment at iba pa mga dokumento na kinakailangan sa pagpapa-verify ng kontrata sa Polo Office kung saan bansa ka nagtatrabaho. At kailangan din ipaprint ng representative mo ng 2 sets guys na photocopy ng mga documents mo dahil yung isang set ay kukunin ng taga-Polo at yung isang set ay yun ang tatatakan as Polo verified contract at ibabalik sa iyo. And after na ma-verify ang kontrata mo ng representative na pinakasuyuan mo sa ibang bansa, ay kailangan niya ito ipa-scan copy lahat ng pages at isisend niya ito sa inyo sa pamamagitan ng WhatsApp or email.
at ipapaprint mo din ito at yun ang gagamitin mo para makakuha ka ng OEC sa POA. Sa mga nagtatanong kung kailangan pa ba ipa-courier papunta sa Pilipinas ang Polo Verified Contract, ang sagot guys ay hindi na dahil pwede na ang scanned copy ng inyong Polo Verified Contract basta lahat ng pages ay ipapa-scan copy nyo at isi-send nyo sa Pilipinas or sa OFW na nakauwi sa Pilipinas na walang dalang Polo Verified Contract. And take note guys, kapag hindi ka pa rin makakuha ng OEC sa dalawang paraan na sinabi ko, ay hindi ka makakabalik sa ibang bansa. Kaya paalala ko guys, or paulit-ulit kong paalala na huwag kayong uuwi sa Pilipinas na walang dalang Polo Verified Contract, lalo na kapag mayroon kayong employment changes or isa kayo sa mga OFW na nabanggit ko kanina. Hindi valid reason guys na uuwi ka kahit emergency reason na hindi magpapa-verify ng kontrata. Kaya kapag may employment changes ka ay magpa-verify ka ng kontrata kapag uuwi ka sa Pilipinas, lalo na kung may plano or bala ka pang bumalik sa employer mo. Sa mga requirements naman sa pagpapa-verify ng kontrata at yung mga requirements sa pagkuha ng OEC sa POA ay ilalagay ko yung link sa description ng video na ito, pati yung mga downloadable forms na kailangan nyo para pwede nyo ma-download anytime. Sa mga OFW naman na exempted na sa OEC, meaning yung mga dati nang may OEC at babalik under the same employer na walang any employment changes, ay huwag nyo na itong problemahin. Hindi nyo na din kailangan pa magpa-verify ng panibagong kontrata dahil pwede na kayo mag-acquire ng OEC exemption sa website ng POPSBAM at hindi nyo na kailangan pa pumunta sa opisina ng POA. Pero guys, lagi kong sinasuggest na kahit exempted kayo sa OEC, ay lagi kayo mag-renew ng inyong OWA membership na pwede naman kayo magbayad ng inyong OWA membership sa OWA Representative Desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Pero kung hirap kayo makapag-acquire ng OEC exemption online, ay pwede naman kayo magsadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. O kaya naman ay magsadya kayo sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7. Yung POA desk lang guys ang bukas ng 24/7 sa loob ng NAIA o kaya naman sa mga international airport. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.